Samantala, patuloy ang pagpapatayo ng DPWH ng gabion walls sa Talomo River sa Davao City para mapalakas pa ang flood mitigation. Plano ring ng kagawarang tapusin sa loob ng isang taon ang dredging operation sa nasabing ilog. Yan ang ulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao. Malakas na agos, rumargas ang baha at mabilis na pagtaas ng tubig ang banta sa mga pamilyang nakatira sa flood-prone areas sa Davao City. Gayunman, patuloy ang hakbang ng pamahalaan sa flood mitigation upang mapababa ang panganib at maprotektahan ang mga komunidad. Kabilang ang Talomo River sa Barangay Talomo proper sa Davao City sa mga lugar na prone sa pagbaha. Noong Hulyo 24, umabot sa loob ng mga bahay ang baha kaya patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para mabawasan ang epekto nito sa mga residente. Kabilang dito ang dredging operation ng DPWH-11 sa Talomo River malapit sa Taal Bailey Bridge sa Barangay Bangkal. Gumagamit ang ahensya ng multipurpose amphibious dredge upang alisin ang naiipong putik, buhangin at iba pang materyales na humahadlang sa daloy ng ilog. Layunin nitong mapalalim ang ilog, mapabilis ang agos ng tubig at mabawasan ang panganib sa mga kabahayan sa tuwing may malakas na ulan. Plano ng DPWH-11 na isagawa ang dredging operation sa loob ng isang taon upang mapalalim ang Talomo River ng 2 hanggang 3 metro. Plano nato na i-implement ang dredging operations for 1 year, no? And then we are targeting around 400,000 cubic meters na silt and other materials from the riverbed. Kasabay nito nagtatayo din ng DPWH-11 ng mga gabion wall upang higit pang mapalakas ang flood mitigation sa lugar. Alinsunod dito sa utos si DPWH Secretary Vince Dizon na agad ayusin ang flood control structures matapos ang matinding pagbaha. Samantala, nakipag-ugnayan ng DPWH-11 sa mga residenteng maaapektuhan ng pagpapatuloy ng gabion wall. Matatanda ang noong Hulyo 24, mahigit 1,000 pamilya ang apektado ng baha dahil sa malakas na pag-ulan. Una nang kinwestiyon ni Dizon ang hindi pantay na dike sa lugar, habang mahigit 10 taon nang walang dredging sa bahaging ito ng Talomo River. Dahil dito, isinasailalim sa investigasyon ang kalagayan ng flood control structures sa lugar. Nahuman na nato ang taging sa mga affected na mga residents and then sa karon ongoing na ang mga negotiations nato aron temporarily makahatag sila sa ato kagihanan para sa atong equipment, sa atong personnel o sa atong mga supplies. Dahil sa naturang hakbang ng pamahalaan, malaking pasasalamat naman ang ipinahayag ni Crean, isa sa mga residente sa lugar. Aniya, hindi na siya gaanong mag-aalala sakaling maulit ang pagbaha dahil mayroon ng gabion wall na magsisilbing harang laban sa pagtaas ng tubig baha. Dako yun siya kay kuan manggod kuntahay mahitabo pa to. At least murag dili na yun siya mo dili siya murag pero dili na yun siya mo apaw bitaw. Para naman kay Joey, dahil sa hirap ng buhay, hindi rin nila kayang lumipat sa ibang tirahan. Kaya naman sa pamamagitan ng pagtatayo ng naturang gabion wall, mas kampante na siya kasama ang kanyang pamilya dahil mas mapoprotektahan sila laban sa panganib ng posibleng pagbaha na maaaring umabot sa kanilang bahay. Nanay gabion na, di na kayo delikado. Di kung kayo diri mugawas, kung mubaag dako diri, ang mugawas dito na pud na. Ang naturang flood mitigation program ay alinsunod sa direktiba ng national government upang mapabilis ang mga hakbang at hindi na maulit ang malawakang pagbaha sa lugar. Patuloy na naghahanap ng mga solusyon ang pamahalaan upang matiyak na wala ng ari-arian, kabuhayan at buhay ang malalagay sa panganib dulot ng matinding pagbaha sa lungsod. Israel Damaulao para sa Bayan.